Ito na nga yung sinasabi ko. Na yearly talaga yung Vice Presidente natin, si Vice President Inday Sara Duterte, ay talagang meron niyang yearly report. Nagre-report din sa taong bayan lahat ng nagawa ng kanyang opisina sa ating bansa. Sa katunayan nga, binawasan pa yung budget niya this year. Pero survive pa rin. Marami pa rin silang natutulungan. So every year may report talaga yan si Inday Sara. Wala yung palpak, wala yung paltos. Talagang nagbibigay yan sila kung ano yung nagawa. At meron pa yan silang special event kasama ng kanyang mga opisina, yung mga tauhan niya, yung mga office workers dyan sa OVP. Talagang gumagawa yan sila ng special event. Pinapakita at nire-report lahat ng mga nagawa nila. And first time history yan sa ating bansa na may isang ganyan na politiko na gumagawa ng ganyan. Kasi mostly alam naman natin yung mga politika dyan, pagkatapos ng termino nila, wala kang makita. Pero si Inday Sara, kung titignan mo yung yung page niya sa Facebook, yung page ng OVP. Nandun lahat mga nagawa ni Inday Sara. Kaya kahit anong pilit pabagsakin itong mga buaya, mga tambaluslos, mga bangan, hindi nyo yan kayang ipabagsak si Inday Sara. Kasi yung naggumagawa ng tama, yung totoong malasakit at serbisyo para sa bayan, ay hindi nyo kayang i-put down kasi nga ang taong bayan na mismo ang lalaban para sa kanya. Walang pagkakaiba ito sa kanyang ama, talagang tatak Duterte yan. Kaya yan ang rason bakit maraming mga taong katulad ko na kahit hindi ako kilala pero sumusuporta sa kanya. Hindi lang ako, marami. Kasi nga nakikita natin kung ano yung may resulta mga nagawa niya para sa ating bayan. At hindi mo talaga yan maitatago ng ganyan. Ito lang mga ibang mga grupo na pilit nilang pabagsakin. Kahit anong mga tinitira niyo sa kanya, wala kayong makikita. Kaya nga pabalik-balik lang kayo dyan sa issue yung 125 million. Wala kasi silang makita. Kasi yung transparency ng opisina ni Inday Sara ay talagang sobra pa sa klaro. Yun yung totoo dyan. Hindi nyo kaya. Mantakin nyo ilang beses na yan siyang nakatanggap ng most outstanding sa record ng COA. Sino bang politikong nakagawa ng ganyan? Di ba? Wala. Minsan, yung iba nga, pagkatapos ng termino, wala, tunang doon na sa kulungan. At nakita yun ng taong bayan. Kaya nga, itong mga taong gustong siraan si Inday Sara, kahit anong gawin nyo, hindi nyo kayang talunin kasi nga, ang taong bayan mismo ang nakikita sa ginagawa ng Vice President ng ating bansa. Panoorin natin itong report ni Inday Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod,
laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin
na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po, Ma'am VP Sara. Talagang sobrang klaro na po yun, ha? So, yung Office of the Vice President, ilang beses siyang nakatanggap ng Most Outstanding Record. Sobrang klaro yung pagbibigay nila doon sa kuwa. Tapos ngayon, gusto niyo na namang i-impeach. Ako na magsasabi sa inyong, mahiya naman kayo. Mahiya na naman talaga kayo. Talagang si VP Sara pa yung pinagkakainitan nyo. Na yung isang taong maraming nagawa, yung opisina niya, ilan yung satellites ng opisina niya na talagang gumagawa yan ng paglilingkod sa taong bayan. Yung medical niya, maraming natulungan yan. Meron nga yung nakita ko sa isang matagal na yon, anong year yon, 23 ba yun? Or talagang pumunta dyan doon sa mga bundok-bundok yan si VP Sara. Tapos may isang matanda na dahil nga walang pera, may cancer, tinulungan ni Inday Sara. Talagang yung mga remote area, pinapasukan dito. First time history tayong nagkaroon ng ganitong leader. Nagkaroon ng vice presidente na ganito yung dedication niya para sa ating bayan. Can you imagine? Yun nga lang, hindi nga niya iniwan yung kasamahan niya sa trabaho. Si yung Attorney Lopez, di ba? Talagang sinamahan niya. Same din yan sa mga taong bayan. Talagang hindi niya iiwan. Yung bangag nila. Di ba? Tsapira nga sila lahat. Di ba? Ano ba yung mapapala nyo dyan sa kanya? Wala. Kahit ngayong mga sobrang binigay, dinedicate yung buhay nila, kahit sobrang peligro, kahit bawal, sinugal. Saan ngayon? Kick out pa rin. Kaya nga, yan yung isipin nyo. Lalong-lalo na dito sa mga uplok na mga trolls na feeling naman nitong mga taong to, napakagaling nila. Wala namang laman yung utak, nagko-comment, nagsasalita, wala, i-validate mo yung mga sinasabi nila. Wala. Ito yung sinasabi ko. Na nagsasabi ako na merong nagawa si Inday Sara, meron talagang ma-validate mo, meron talagang nakikita. At mismo ang mga tao ang nagsasabi. Alam nyo kasi, ang makapagsabi kasi na merong ginawa ang isang politiko, hindi ikaw mismo. Hindi ikaw politiko. Kung ang tao mismo ang magsasabi na meron ka talagang ginawa. Kasi kung ikaw lang yung magsasabi na meron kang ginawa, parang may problema dyan sa utak mo. Yun yung totoo. Kaya kudos po sa Office of the Vice President, Inday VP Sara. We are so proud of you. At gusto naming soon magiging ikaw nang maglilingkod. Ikaw nang magiging presidente ng ating bansa. We are hoping at alam ko sa panahong yan ay handang kaya nating kunin si Tatay Digong nang nasa presidente yan eh. Okay, so God bless everyone. Hanggang dito lang po tayo. Ito si Kaperla Estrada, ang inyong lingkod. Ingat po tayo lagi.